Amoy ng alipin, hindi ng isang senador. Narinig ko ang sinabi ni Senator Robin Padilla at hindi lang ako napailing. Nag-init ang dugo ko. Kumulo ang sikmura ko sa pinaghalong suka at pandidiri. Ang sabi niya, kahit sunugin ako, mag-aamoy Duterte ako. Kami na Duterte kami. Oh, di ba malinaw naman siguro yun. Kahit sunugin mo ako dito, mga ngamoy Rodrigo Roa, Duterte ako, di ba? Pero tayong maglokohan, hindi ito linya mula sa isang matapang na pelikula. Ito ay isang kadiri, nakakasukang pag-amin mula sa bibig ng isang taong dapat ay kumakatawan sa republika. Hindi ako kokontra lang. Babanggain ko ng harapan ang kahibangan ng kaisipan ito. Simulan natin sa pinakabuod ng kabalbalan. Mag-aamoy Duterte ako. Ano ito? Isang deklarasyon ng katapatan? Hindi. Ito ang manifesto ng isang alipin. Hindi niya sinasabing maninindigan ako para sa prinsipyo. Ang isinuka niya ay ang mismong amoy niya, ang kanyang buong esensya. Ang kanyang pagkatao ay itatata sa pangalan ng iisang tao para kang hayop sa pastulan na sinunog ang balat gamit ang nagbabagang bakal para malaman kung sino ang iyong amo. Ganyan ba kababaw ang tingin ninyo sa posisyon ng isang senador? Isang alagang hayop na kailangan mag-amoy ng kanyang amo para hindi maligaw. Ito ay ang pagtatakwil sa sariling pag-iisip, ang pagyurak sa sariling prinsipyo, at ang pagsuko ng sariling identidad para lamang maging isang mabahong anino ng isang political master, isang kanser sa pag-iisip na ipinagmamalaki ang pagiging sunod-sunuran na parang aso. At yung drama na kahit sunugin ako, isa itong hunghang na palabas. Cheap drama. Ang tunay na tapang ay hindi ang maging martir para sa isang politiko. Ang tunay na tapang ay ang tumindig at banggain ang taong iyon kapag siya ay mali, kahit utang mo pa sa kanya ang iyong posisyon. Ang tapang ay ang manindigan para sa bayan, hindi para sa padrino. Kaya ito ang malinaw at walang paligoy-ligoy. Tama na, mali ito. Ito'y isang kahibangan. Ang isang senador ng Republika ng Pilipinas ay hindi dapat nag-aamoy ng kahit sinong politiko. Walang Duterte, walang Marcos, walang Aquino, wala kahit sino. Ang isang lingkod bayan ay dapat mag-amoy ng Pilipinas. Dapat ang umaalingasaw sa kanya ay ang amoy ng konstitusyon na kanyang sinumpaan ipagtatanggol. Dapat ang sigaw niya ay sigaw ng serbisyo publiko, malinis, tapat at para sa lahat. Dapat siyang mangamoy batas na pantay-pantay, hindi batas na para lang sa mga alipores at kaalyado. Ang katapatan ay sa bandila, hindi sa apelyido. Ang pananagutan ay nasa 110 milyon Pilipino na nagpapasweldo sa kanya, hindi sa dating pangulong nagluklok sa kanya sa pwesto. Ang ganitong pag-iisip, alipin ng lason na dahan-dahan pumapatay sa ating demokrasya. Itinuturo nito sa mga tao na ang politika ay isang kulto kung saan ang leader ay Diyos at ang mga kritiko ay demonyo. Pinapatay nito ang diwa ng check and balance. Dahil paano mo babantayan ang kapangyarihan kung ang dila mo ay nakatali sa kamay ng iyong pinaglilingkuran? Kaya sa pahayag na yan, hindi ako humanga. Nasuklam ako dahil ang narinig ko ay hindi ang boses ng isang leader, kundi ang hagulgol ng isang alagad na handang magpagamit sa kanyang Panginoon. Ang Pilipinas ay pagod na sa mga alipin na nagpapanggap na leader. Ang sigaw ng bayan ay para sa mga tunay na lingkod bayan. Ang leader na amoy Pilipinas, hindi amoy Panginoon.